Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige po, awitin natin walang sound yung How Great, Glory to God. Ating awitin without sound. Namnamin natin ang lyrics ng awitin na ito na kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Ating ipaabot sa ating Panginoon. Yes, oh Lord God. Me how great is our God. Oh, where He how great. How great is our God. Yes, hallelujah, Lord God. How great is our God. Yes, hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory, hallelujah, Lord God. Napakadakila mo, Panginoon. Yes, amen, amen. See how great is our God. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Panginoon, totoo nga po, O Diyos. Kung namin po namin, Panginoon, ang lyrics ng awitin, amin pong inye-express sa amin pong mga labi, Panginoon, na kung gaano kakadakilang Diyos, Panginoon. How great, O Lord God, hallelujah. Sapagkat totoo nga po, dakilang Diyos, na amin pong nararamdaman, Panginoon, kung ano kadakila sa aming buhay. Lord, kami po'y naririto, Panginoon. Ito po'y bunga, Panginoon, ng iyong kadakilaan sa aming pong buhay. Lord God, hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Panginoon, kulang po, O Diyos, ang aming pong papurit pasalamat sa lahat po ng kabutihan na aming pong nararanasan. Kaya Lord God, marapat lamang, O Diyos, na aming pong ipagsigawan, Panginoon, na kung gaano kakadakila sa aming pong buhay. Oh, rabasya karadabasyan dararaki ararababasyende. Shekorodo basyakata naradabaki aradabasyende. Shekorororodo dodo bababababababarasyende. Yes, oh Lord God, hallelujah. Kung dumaranas man kami, Panginoon, ng iba't ibang uri ng tiisin, Panginoon. Lord God, hindi po ito magiging handa para kami magbalik sa iyo ng papurit pasalamat na kung gaano kadakila sa aming pong buhay. Walang problema kaming naranasan na hindi kami nagtagumpay, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming good God. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, glory, 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 hallelujah, Lord God. Sapagkat nanasahin lagi namin, Panginoon, na kami po'y manatili sa iyo pong presensya. Na kami po'y manatili, Panginoon, Lord God, sa mga pangako mo. Sapagkat ang salita mo, Panginoon, ito po'y nagsisilbi, Panginoon, ng ilawan, Panginoon, ng aming pong mga paa at liwanag ng aming pong landas, dakilang Ama. Kaya Lord, marami pong salamat. Sapagkat alam po namin na ikaw po'y napakadakila, Panginoon. At ang iyong pong pangalan ay mas mataas sa lahat ng pangalan sa ibabaw ng lupa maging sa kalangitan. Your name is above all name. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, rabasyandararaki radabasyande. Yes, oh, korodo bababasiki radabasyande. Yes, oh, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. At lagi namin bibigkasin ang iyong pangalan. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Dakila ka po, Panginoon. Sapagkat ito, oh Diyos, ang nais mo sa bawat isa po sa amin. Lord God, sa pagkagising namin sa umaga, Panginoon, lagi ka namin sasambahin, lagi ka namin pasasalamatan, lagi ka namin dadakilain, sapagkat ikaw ay dakilang Diyos. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, rarabasyanda rarakira dabasyande. Yes, oh, kororororodo shikitaradada. Yes, hallelujah, Lord God. Sige, muli nating awitin, how great is thy God. Hallelujah. Sige, samahan na po ng tugtog, glory to God. Hallelujah. Yes, oh Lord God. Yes, amen, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah.
Yes, amen, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. How great Is our God. See, we'll see how great is our God, and all will see how great is our Yes, God. amen. How great is our God? Sing it with me. How great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great is our Yes, amen. Hallelujah, Lord God. How great is our God. Lord, see how great is our God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, Lord God. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, ra 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 ba 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 shaka ra 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 di ya ra 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 shanda ra ra de. Oh, ra 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 ya ra 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 ya shanda ra ra ki ya ra 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 ba 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 ya shanda ra ra ki ya 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 ya. Oh, hallelujah. Dakila ka, oh Lord God. Wala kang katulad. Oh, Jesus, you are worthy to be praised. You are the King of kings. You are the Lord of lords, the Alpha and the Omega. Oh, Lord God, how great is our God. Yes, oh Lord. Yes, hallelujah. Oh, salamat, salamat. Napakabuti mo po, O Diyos. Salamat sa amin pong malayang pagpupurit, pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, malaya kami nagbikas, Panginoon, Lord God, ng papurit pasalamat. Sa pamamagitan po ng mga awitin, Panginoon, Lord, salamat. Salamat sa iyo pong presensya. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama po, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Oh, karapat dapat na kami po'y magbalik sa iyo ng mataas na papurit pasalamat. Sapagkat ikaw lamang ang aming pong Diyos na dakila na dapat pa naming pasalamatan sa bawat minuto sa aming pong buhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyo pong papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. At tayo po ngayon ay darako po sa communion. Hallelujah. Lahat po ba'y meron na pong communion element? Yung mga wala pa, glory to God. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Sa ating pong pang-araw-araw na buhay, huwag po natin kaliligtaan yung ating pong declaration. Amen? At naniniwala po ako na hindi po tayo mananatili sa ating pong kalalagayan, tayo po hikahos, na tayo po malulungkutin, na tayo po alipin ng karamdaman,
na tayo pinakararanas na kung saan para po tayong ibinabaksak. Pero once na ito po lagi po nating nabibikas, glory to God, mararanasan mo ang unti-unti na kung saan ay pagbabago sa ating pong buhay. Sa pagkagising sa umaga, bigkasin mo lagi 3 beses, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Amen. 3 beses yung bibigkasin yan. Glory to God. Hallelujah. Yes, O Lord God. Hallelujah. At atin po na kung saan namnamin, atin pong sinasabi sa ating Panginoon, I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Amen. Praise God. Pakaino nga po, Sister Aren, yung ating pong declaration. Praise God. Hallelujah. At tuwing umaga po ito, gawin po natin ito at napakasarap pong namnamin. Kaya kung tayo man ay dumaranas po ng iba't ibang uri po ng pagsubok sa ating pong buhay, lagi mo lang bigkasin, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Glory to God. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Amen. At masasabi ko, kung tayo po'y dumadaan sa karamdaman, mararanasan mo ang kagalingan. Amen. Kung ikaw ay dumadaan sa kalungkutan, mapapahalaka ka sapagkat mararamdaman mo na ang Panginoon ay yayakapin ka. Habang binibigas po natin to at ang ating pong Panginoon, hindi ka kanya kalilimutan. Amen? Di ba napakasarap kasi yung sabihin mong, I love you, Father. I love you, Jesus. Glory to God. Na ito po'y tumatago sa ating pong puso. Glory to God. Dahil ito po'y laging pag-aalala po ng ating pong Panginoon na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Amen? Sige po, tayo po'y tumayo. Glory to God. Hallelujah. Bago po tayo mag-communion, atin muna itong bigkasin po ng ating pong para pong ating pong sinasabi po sa ating Panginoon. Na ating pong ibinabalik sa Kanya yung kung sa kumpanya tayo inibig, ating pong ibibigkas sa Kanya na tayo po'y nagmamahal sa ating pong Panginoon. Sige po, sabay-sabay po tayo. Glory to God. Hallelujah, Lord God. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Glory to God. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Napakasarap po na atin po itong nanamnamin. Glory to God. Tayo po ngayon ay darako sa communion. Hallelujah. Lagi po nating aalalahanin ang paalala po ni Apostol Pablo na bago po tayo kumain, uminom ng ubas na sumisimbolo ng kanyang dugo, lagi po nating aalalahanin yung pong paalala na bago po tayo kumain nito, kinakailangan tayo po ay malinis sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung paalala sa mga tiga-Korinto na ating pong namnamin na tayo po ngayon sama-sama. Tayo po yung iglesia ng ating pong Panginoon. Tayo po yung iglesia ng tiga-Korinto. At atin po itong namnamin na tayo po naman ngayon ang kinakausap ng mga tiga-biyaya ng Diyos. Amen? Na ang sabi rito doon sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Na ang sabi doon, ng gabing yon, matapos na siya ipagkanulo, siya dumampot ng tinapay. So ibig sabihin sa pagdampot ng tinapay, ipinaalala niya na tuwing ito inyong kakanin, aalalahanin nyo. Glory to God. Aalalahanin nyo na ito'y sumisimbolo ng kanyang katawan. Kaya kung ito'y ating inaalala na ito'y sumisimbolo ng kanyang katawan, kinakailangan tayo po'y maging karapat-dapat na kumain ng tinapay na ito. Kaya bago po tayo kumain ng tinapay na ito, tayo po'y humingi ng gabay sa banal na Espiritu. Ano ba yung aking nagawang kasalanan? Maaari nung matagal na hindi mo naaalala,
na ikaw ay nakagawa ng hindi maganda, na hindi mo pa ito na ikukumpisal, o maaari meron ka na kung saan ay kinasama ng loob, hindi mo pa napatatawad, ngayon ikumpisal mo sa ating Panginoon. Lord, Panginoon, ako pinaririto sa iyong harapan. Hindi pa ako nakakalaya sa pagkagalit. Hindi pa ako nakakalaya sa mga bisyo. Hindi pa ako nakakalaya doon sa mga gawa na kung saan ay hindi nakalulugod sa iyo. Maaring nakakapagsinungaling ka pa. Maaring ikaw ay kangina ay nagalit, nakarinig ka lamang ng salita, nakapag-isip ka na agad ng hindi maganda sa iyong kapwa. Ihingi natin ng tawad. Sapagkat ang kasalanan na kung saan maliit man ito, malaki, at ito'y kasalanan, kinakailang ito'y ating ikumpisal. Amen po. Sige po, sandali po tayong pumikit. Glory to God. Hallelujah. Ito po ay ating pong seryoso na sabihin po sa ating pong Panginoon. Gaano man karami ang iyong kasalanan, ang salita ng ating pong Panginoon, sinabi niya sa aklat po ng 1 John 1:9, na kung ipapahayag ng ating mga labi ang lahat ng ating pong mga kasalanan, ang ating pong Diyos ay tapat at banal, handa tayong patawarin, linisin sa lahat ng ating pong karumihan. Lord, salamat sa iyong salita. Sapagkat totoo, minsan kami po'y may kahinaan. Minsan kami po, O Diyos, ay nakagagawa pa ng hindi maganda. Minsan nagagalit kami at nakapagmumura pa, Lord, patawad po, Panginoon. Sapagkat nais po namin, Panginoon, na kami po'y maging karapat dapat sa iyo. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Lord, tunay nga po, na ikaw po ay lagi nagpapaalala po sa amin. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, ang aming pong buhay, wala pong nakakasigurado. Pero salamat, sapagkat binibigyan niyo po kami ng tsansa, na sa bawat minuto ng aming pong buhay, makahingi kami ng tawad sa iyo. Lord, sapagkat ang ipong ipinapaalala, Panginoon, kaya marami nagiging masasakitin at maraming namamatay na dahil naando roon yung kung saan kumakain sila ng tinapay at umiinom ng ubas na hindi kalugod-dugod sa iyo. Kaya Lord, kami po'y malaya ngayon na makakakain ng tinapay. Malaya kami makakainom ng ubas, Panginoon, na simisimbolo ng iyong dugo. Yes, O Lord God. Hallelujah. Sige po, itas po natin ang tinapay. Panginoon, ang sabi mo sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11. Nang gabing yun, matapos na ikaw ipagkanulo, ikaw po ay dumampot ng tinapay at iyong pinagpira-piraso, ibinigay mo sa iyo pong mga alagad at ang iyong sinabi. Ang tinapay na ito ay simisimbolo ng aking katawan, na sa tuwing ito inyong kakanin, aalalahanin nyo ang aking katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang aking katawan na magtitiis ng hirap. Ang aking katawan na kung saan ay magsisilbi, na kung saan ay alay bilang kabayaran ng inyong mga kasalanan. Kaya Lord, salamat. At sa oras na ito, Panginoon, ang tagubilin mo, ito po'y amin pong laging gagawain hanggang sa ipong pagbabalik. Kaya kanin natin ang tinapay na ito na sumisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Yes, O Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord. At matapos na ikaw po'y makapagpasalamat, dumampot ka ng saro at iyong itinaas at iyong sinabi, ang ubas na ito ay simisimbolo ng aking dugo. Na sa tuwin na ito'y inyong iinumin, ipapahayag nyo na sa pamamagitan ng dugong ito, ang lahat ng uri ng sumpa na inilagay sa atin ng dyablo, tayo makalalaya sa sumpa ng kahirapan at tayo magsisiyaman. Ating idideklara na sa pamamagitan ng dugong ito, tayo dati alipin ng kasalanan, pero ngayon tayo pinalaya na ng ating Panginoon. Dati tayo alipin ng karamdaman, ngayon ating aangkinin na tayo pinagaling na ng ating Panginoon. Kaya ating inumin ang ubas na ito na sumisimbolo ng dugo na katagumpayan sa lahat ng uri ng labanan sa ating buhay.
Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige po, makakaupo na po kayo. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa first Sunday of June. Amen. So napakabuti po ng ating pong Panginoon, mga ngalahati na pong taon. Glory to God. Hallelujah. Parang hindi mo namamalayan, ilang tulog na lang, Pasko na. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ang ating pong Panginoon. At ang ating pong naging topic po, sa pamamagitan po ni Bishop noong last po ng Sunday, greatest is love. Amen. Pinakadakila ay pag-ibig. Amen. At ito po yung ating pong mahatakpuan sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Amen. Sabi nga po, kumbaga sa meron tayong pag-ibig, meron tayong pananampalataya, meron tayo na kung saan ay pag-asa. Pero ang pinakadakila dito ay pag-ibig. Amen? Bakit po? Ito po yung kauna-unahang ginawa sa atin po ng ating pong Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat pero tayo inibig ng ating pong Panginoon. Amen? At sa pamamagitan ng kanya pong grasya at habag, ito po ay pinaramdam sa atin. Alipin tayo ng kasalanan, pinalaya tayo ng ating pong Panginoon. Dahil ito sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Kaya lagi po nating aalalahanin, tayo po ay umibig sa ating pong kapwa. Yung po sinabi po sa aklat po ng John 13, na kung tayo pinagmamahalan, glory to God, na ipakikita na totoo nga na tayo po'y alagad ng ating pong Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng pagmamahalan, makikita po rito yung pagkakaisa. Bakit po? Sapagkat ang nakikita na po sa atin ay si Kristo. Amen. Yung kapwa mo na kung saan hindi ka dapat ibigin, pero iniibig mo. Yung tao na kagawa sa'yo ng kasalanan, na andun yung galit mo, pero na ikay makakilala sa ating Panginoon, nagawa mong patawarin because of love. Kaya pinakadakila po yung pag-ibig. Glory to God. Sapagkat totoo nga po, lagi po nating aalalahanin, ang ating Panginoon nagpapako sa krus dahil sa kanya pong pag-ibig sa atin. Ang Father God isinugo ang kanyang kaisa-isang anak. Yan po yung greatest love. Wala na pong hihigit pa, glory to God, sa pag-ibig na ginawa ng Ama sa sanlibutan ito. Na ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo isinugo para sa ating lahat. Para bayaran ang lahat ng ating pong mga kasalanan. At sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo, tayo pong lahat ay nakalaya. Amen. At tayo po ay binigyan ng karapatan na tumawag sa Kanya ng Abba, Abba, Father. Amen. Di ba napakasarap na tayo po ay makalalaya, glory to God, na tayo po ay kung saan naandun yung ating pong malayang malaya na pagkasabi, Ama ko, patawarin niyo po ako. Ama, pahingi po nito. Ama, glory to God, bigyan niyo ako ng kalakasan. Di ba napakasarap kapag tayo po itatawag po sa Kanya? Amen. At yan po ang malaking ebidensya. Bilang tayo po ay inibig ng ating pong Panginoon. Glory to God. Tayo po malaya ngayon na magkakasama bilang magkakapatid sa ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay magkakapatid. Glory to God. Hallelujah. Kaya iparamdam po natin yung pong ating pong pag-ibig. Sapagat dito po makikita yung tunay na kung saan ay binago ng ating pong Panginoon. Kaya kapag hindi ka pa makaiibig sa iyong pong kapwa, glory to God, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos ay umiibig sa kanyang kapwa. Amen po, praise God. Yan, greatest is love. Pinakadakila ay ang pag-ibig. Amen po. So tayo po ngayon ay darako po sa bago pong talakayin. Amen. Praise God. Hallelujah. Atin po itong makikita sa aklat po ng 1 Peter chapter 2. Glory to God. 1 Peter chapter 2, verse 4 and 5. Glory to God. Na dito po natin makikita, ito po ay sulat ni Apostol Pedro. Glory to God. 1 Peter
chapter 2, verse 4 and 5. Maikli po lamang ito. Praise God, hallelujah. Yan po. Sabi po rito, lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual, kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Tayo po ay sandaling pumikit. O Diyos na dakila at napakabuti. Panginoon, sa oras na ito, muli kami po'y nagpapasalamat sa mga salita mo, O Diyos, na kung saan ito po, O Diyos, ay magbibigay sa amin, Panginoon. Lord God, ng isang maganda, Panginoon, na pagkaunawa, na talagang totoo po, dakilang Diyos. Kami po, Panginoon, ay tinawag mo, dakilang Ama, na kami po ay saserdote mo, dakilang Diyos. Kaya Lord, ang aking pong dalangin sa aming pong kalagitnaan, ang iyong pong kapangyarihan, na maunawaan po namin kung gaano kami kahalaga sa iyo. Kung paano mo kami pinili at tinawag, Panginoon. Kung paano mo kami, Panginoon, binigyan, Panginoon, na kung saan ay magandang pangako mo, upang, O Diyos, maranasan po namin na totoo nga bilang kami po'y mga anak mo, ang nais mo, dakilang Ama, maranasan po namin ang kahalagahan ng pagkakatawag mo sa amin. Kaya Lord, hayaan mo po, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong pong banal na Espiritu, kayo po ang maging tagapagturo sa aming pong kalagitnaan. Holy Spirit, samahan niyo po kami, lalo na po ako, Panginoon, na maghahayag ng iyong pong salita. At lagi po pong inaalala na ikaw, banal na Espiritu, ang aming pong tagapagturo ng lahat ng bagay. At ikaw rin ang tagapagpaalala ng iyong pong mga pangako, ng iyong pong mga salita. Kaya samahan niyo po kami mula simula hanggang katapusan. Ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila, ikaw po ang maluwalhati, at ikubli mo po ako sa iyong lingkuran. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Amen. So bibigyan ko po lamang ng kaunting background po. Ito pong aklat po ng Pedro. So kung atin pong babalik ang aralan, sino po ba ito pong si Pedro? Glory to God. Dahil siya po ang author nito, bibigyan po lang natin ng kaunting background para maunawaan po natin ano ba yung tinatakbo ng mensahe. So ang sabi po rito, ito po si Pedro, siya po isa doon po sa 12 alagad ng ating pong Panginoon. At ito po si Apostol Pedro, siya po yung laging kasakasama ng ating pong Panginoon sa pagmimisteryo, sa kung saan, sa pananalangin, ano man yung kalang mga gagawain na kung saan ay magpapalayas ng masamang espiritu, magpapagaling na may mga karamdaman, glory to God. Ito po si Apostol Pedro ay lagi pong kasama ng ating pong Panginoon. Tatlo po yung kanya pong laging kasama, si Santiago, si Juan, at ito pong si Pedro. So kung ating pong titingin at babalik aralan po, ito pong si Pedro, meron po dito na kung saan ay meron pong kung saan senaryo na kung saan ay nagpapakita, sino ba itong si Pedro? Glory to God. At kung ating pong babalik aralan, yung sinabi po sa aklat po ng Matthew 16, 13 to 18, na dito po kung saan ipinakikita po yung pong attitude po, glory to God, ni Apostol Pedro. Ating pong tingnan, ang sabi dito, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Glory to God. Hallelujah. Verse 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa iyo, sino ako? Verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa inyo ng sino man tao, kung hindi ng aking Ama na nasa langit. Praise God. At sinabi ko sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, yan po yung pong attitude po ni Pedro.
na kung saan siya po yung pong kinausap ng Father God na sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinakikita, siya mismo ang nagsabi na ikaw ang anak ng Diyos na buhay. So kung ating pong titingnan at ating pong aalalahanin, yung pong mga senaryong ito, na dito na kung saan sa pag-uusap nila, ito pong si Apostol Pedro ang binigyan ng kusay kapahayagan na magsasabi na kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Pero kung atin pong makikita, may mga senaryo dito naman na sa kabila ng lahat na sinabi niya, kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Pero pagdating sa aklat po ng Lucas, nung ang ating pong Panginoon ay malapit ng hatulan, siya mismo ang kung saan ay nagtatwa sa ating pong Panginoon. Amen? At ito po yung ating mo makikita sa aklat po ng Lucas 22:31 to 34. Na dito naman po ipinakikita na ikaw mismo nagsabi na ikaw, amen, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo ng anak ng Diyos na buhay. Pero pagdating dito, glory to God, makikita po natin na talagang totoo, ang tao ay nagbabago ang isip. Amen. Ang sabi, Simon, Simon, makinig ka. Hinihiling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa na magsasakan ay nihihiwalay ang ipa sa mga trigo. 32, glory to God. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag magbalik loob ka na, papatagin mo ang iyong mga kapatid. Patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Glory, 33, glory to God, hallelujah. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong maibilanggo at mamatay na kasama ninyo. Praise God, hallelujah. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, na ito pong kumbang kaalertuhan, o kumbaga sa napakabilis magdesisyon, napakabilis magsalita, dito natin makikita na yung kanyang sinalita, ito rin ang kung saan ang nagbigay sa kanya para siya ay bumaksak. Amen? So makikita po natin dito, ngayon, sinabi at pinaunawa ng ating pong Panginoon na kung saan liligligin ka, dadaan ka sa mga pagsubok, pero ang sabi ng ating Panginoon, ipinanalangin na kita. Sapagkat totoo po sa ating pong buhay, tayo pong lahat ng mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, dadaan po tayo sa ligligan. Dadaan po tayo sa mga problema. Dadaan po tayo sa iba't ibang uri po ng pagsubok sa ating pong buhay. Kaya tayo po'y pinatatatag sa pamamagitan ng salita ng ating pong Panginoon. Na minsan tayo pinakaranas ng kabutihan ng ating pong Panginoon, lagi nating ipinagmamalaki na ang aking Diyos ay mabuti tapat. Na ang aking Diyos ay makapangyarihan, na ang aking Diyos ay nagpapagaling, na ang aking Diyos ay nagpapala sa aking buhay. Pero kapag dumating ang ligligan, nalilimutan na ang ating Panginoon. Lord, bakit ganito? Kung kailan mo ako tinawag, kung kailan ako naglilingkod, bakit ako nakararanas ng mga problema? Ito po yung naranasan po ni Apostol Pedro, na sa kabila ng kanyang kainitan at kung saan nagdeklara pa siya, na ito'y ating pong makikita, glory to God, dito po rin sa aklat po ng Lucas 56-60. Na dito po natin makikita kung paano po ito po sa Apostol Pedro ipinagkanulo o kumbaga itinatuwa ang ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Ating puntin yan, dito po sa Lucas 56-60. Glory to God, na makikita po natin dito, na makita na siya ng isang utosang babae. Siya pinagmastang mabuti, pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama ka rin ni Jesus ang taong ito. So ibig sabihin nung si Jesus po ay hinuli na, glory to God. At siya po ay magpapasa ng krus, doon po sa karamihan yun na kung saan siya po ay nakasilip. Pinagmamasdan niya ang ating pong Panginoong Jesus na kung saan na pinarurusahan na, hinubaran na ng damit at ibinigay na yung krus na papasanin. Pero ito po si Pedro na kung saan nakita po siya ng mga babae na tinatanong, ang sabi niya, glory to God, hallelujah. Pinagmasdang mabuti at ang sinabi dito na kung saan pagkatapos sinabi ng babae, kasama ka rin ni Jesus ang taong ito. Pero pagdating sa 57, ngunit ikinaila iyon ni Pedro, babae, ni hindi ko siya kilala. Nakakalungkot. Glory to God. Sinabi mo, ikaw pa ang nagsabi, glory to God, na ikaw ang Kristo,
ang anak ng Diyos na buhay. Pero pagdating na sa mga pagsubok na inaakalaan baka siya'y hulihin din ng mga Roman soldiers, biro mo na kumbaga sa hindi niya masabi ang katotohanan na siya'y kasakasama. Na siya ay kasakasama ng ating pong Panginoon sa lahat ng mga labanan, sa lahat ng mga kung saan ng mga himala na nararanasan. At pagdating sa 58, ano ang sabi rito? Glory to God. Pagkaraan ng ilang sandali, meron uling nakapansin sa kanya at siya'y sinabihan, ikaw man ay kasamahan nila. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Pangalawa, itinatwa ang ating Panginoon. Hindi raw kasama. Glory to God. Di ba makikita natin dito bilang isang tao, nararanasan din na kung saan na kapag tayo na andito sa bingit ng kamatayan, malilimutan na natin yung ating Panginoon na kung saan ay kasama gumagawa ng himala. At totoo kapag sinabi ng ating pong Panginoon, mangyayari. Amen? Ano ang sabi niya yung kahuli-hulihan? Glory to God. Pagkalipas na may isang oras, iginit naman ang isa sa naroroon. Siguradong kasama ka ni Jesus, ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Amen? Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumala ako na manok. Amen? So ibig sabihin, kapag ang ating pong Panginoon ay nagbabala, mag-ingat ka na. Kasi doon po sa verse 31 hanggang 33, sinabi doon ng Panginoon, ikaw ipilit na kung saan ay inaagaw ni Satanas. Pero, mag-iingat ka dahil na ipanalangin na kita. So dito natin makikita, ang ating pong Panginoon lagi nagpapaalala kung gaano kahalaga ang panalangin. At sa senaryong ito, bago mangyari na kung sa itatwa, sinabihan na sila ng Panginoon, manalangin kayo na miski isang oras man lang. Sapagkat mahina ang ating laman, pero malakas ang espiritu. Kaya dito po natin makikita na talagang totoo po tayo, lagi po tayong pinapaalala ng ating pong Panginoon na kinakailangan tayo lagi pong nananalangin. Kaya ito po ay akin pong binanggit sa inyo dahil para maunawaan po natin bakit po ipinauunawa po dito ni Apostol Pedro sa aklat po ng nito pong chapter 1 at chapter 2 na kung ano po yung dapat po natin gawin bilang tayo po yung mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Glory to God. So kaya ito po ay pinamagatang saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Dahil ito po si Apostol Pedro na kung saan bilang siya po ay nakatalaga na sa ating pong Panginoon, dumanas po siya sa mga pagsubok. Dumanas po siya sa matinding labanan. Kaya mismo siya ang nagpapaalala dito na kung saan ay sinabi niya po, glory to God, na sa pamamagitan po na tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, ibig sabihin, kailangan tayo po'y maging katulad ng ating pong Panginoon. Maging katulad po tayo ng Diyos na tumawag po sa atin. Maging katulad po tayo na kung saan ang ating pong Panginoon na nagnanasa lagi tayo na kung saan lagi po tayo maging alive sa ating pong buhay. Lagi po tayo maging maingat. Lagi po tayo na kung saan ay lagi po tayong on go. Lagi po tayong alerto. Sa pagkatotoo, ang sinabi niya po dito po sa 1 Peter, glory to God, tayo po'y maging batong buhay. Ano po ibig sabihin pag sinabi tayo po'y maging batong buhay? Ibig sabihin tayo po ay maging katulad ng isang batong buhay. Ano po ba yung ating pong nai-imagine kapag sinabing isang batong buhay? Ang isa pong batong buhay, ito po ay matigas, mabigat, makinis. Glory to God. At bilang tayo po ay isang batong buhay, kinakailangan lagi po tayo na kung saan ay magpapalinis sa pamamagitan ng tubig na nagbibigay sa atin ng buhay. At maaaring kayo po ay may mga karanasan o maaaring na experience nyo na kayo po ay nakakapunta sa mga beach, sa mga batis, na makikita po natin kapag ang isang bato ay lagi pong nadadaanan po ng tubig, ito po ay nagsisilbing isang batong buhay. Dahil sa lagi po sa maaaring napakatagal ng panahon, dinadaanan lagi ng tubig, ito ay naging matatag at ito ay naging matigas na bato. So kaya ang atin po ditong Apostol Pedro, ito po yung ginawa niya po na halimbawa, tayo po magsisilbing isang batong buhay.
Ang ating pong Panginoon, siya po yung batong buhay. Kaya kung tayo po ay kikilala sa ating pong Panginoon, magiging katulad din tayo ni Kristo na isang batong buhay. Amen. At alam po natin, kapag sinabing isang batong buhay, makikita po natin, tayo po ay magiging matatag kapag tayo po ay sumandal sa isa pong batong buhay na walang iba kundi si Jesucristo. Amen. Ano po ang sabi niya po, glory to God? Sa aklat po ng 1 Peter 6:7, glory to God. Ito'y dapat nyo ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Glory to God, hallelujah. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Kung atin po makikita, yung pong ipinaalala po doon po sa verse 6, na ang sabi po rito na talagang totoo na kung saan na dapat tayo magtiis. Glory to God. Na kung tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, ito po'y atin pong ikagalak. Sapagkat alam po natin, lahat ng pagsubok, gamit ito ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sabi nga po, kahit maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, ibig sabihin, lahat po tayo daranas ng iba't ibang uring pagsubok sa ating pong buhay. At dito po maaari, kaya ito po ipinauunawa po ni Apostol Pedro, sapagkat totoo po ang pagsubok, ito po'y gamit ng ating pong Panginoon para po tayo maging matatag sa bawat labanan sa ating pong buhay. Ang pagsubok, ito po yung gamit ng ating pong Panginoon upang makita ang ating pong kadalisayan. Ito po yung sabi po sa verse 7. Ano po, tayo po inalintulad po sa isang ginto. Ang isa po raw ginto, bagamat nasisira, ito po'y idinadaan sa apoy. Glory to God. Apoy ng pagsubok. Tayo po'y ginto. Tayo po'y mamahalin sa paningin ng ating pong Panginoon. Tayo po'y gagamitin ng ating pong Panginoon para po tayo ay kung saan na maitalaga ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi ito, ang dinadalisay po sa atin ay ang ating pong pananampalataya. Kaya kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay, sabihin mo lang sa iyong sarili, magalak ka, Magda, sapagkat may nakalaan sa iyong malaking pagsubok. Ang malaking pagsubok, ang kapalit nito ay malaking pagpapala. Kaya kapag ikay nakaranas ng malaking pagpapala, malaking gantimpala ang mararanasan mo sa buhay. Amen. At yan ang nais ng ating pong Panginoon, na kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay, huwag kang manlulupaypay. Kapag ikay dumaranas ng iba't ibang uri ng labanan sa ating pong buhay, huwag kang manghihinawa, huwag kang titigil sa pananambahan. Kapag tayo po'y dumaranas ng mga pagsubok, lalo po tayo na kung sa'y magpakaalap sa ating pong Panginoon, sapagkat alam ng ating Panginoon, may gamit ka. Amen. May gamit ka sa biyaya ng Diyos. May gamit ka sa kapaligiran mo. May gamit ka sa mga kamag-anak mo. May gamit ka sa loob ng inyong sambahayan sapagkat may nakikita ang ating Panginoon na kakaiba sa ating pong buhay. Kaya hindi tayo idadaan sa mga pagsubok kung walang plano ang ating pong Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Bakit po nasasabi po ni Apostol Pedro? Kasi siya po dumaan din sa mga pagsubok. At alam nyo, yung sa senaryo, nung itatwa niya ang ating pong Panginoon, siya po'y nagkaroon ng sobrang kalungkutan. Nung makita niya ang ating Panginoon na kung saan ay hinahampas na, hindi niya maipagtanggol. Nung nakita niya na kung saan ay hinubara na siya, at pagkatapos siya ay sinampal, dinuraan, nanaandor yung kalungkutan ni Apostol Pedro, bakit itinatwa niya? Hindi niya pwede na kusay lapitan dahil 3 beses niyang itinatwa ang ating pong Panginoon. Ganong kalungkot sa ating Panginoon yung ginawa ni Apostol Pedro. Pero siya rin nagpaalala pa rin sapagkat may gamit si Apostol Pedro sa malawak na ubasan ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinakikita. Ano po ang sabi niya po sa verse 13?
Glory to God, hallelujah. Sa verse 13 ng 1 Peter, glory to God, na dito po ipinakikita na tayo po ay nais ng ating pong Panginoon na tayo po'y maging handa. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawain. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagkapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Amen. So ibig sabihin, kaya tayo po'y inihahanda ng ating pong Panginoon. Tayo po'y pinatatatag sapagkat tayo po'y nakalaan. Amen. Tayo po ay pinatatatag upang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, tayo po'y makasama ng ating pong Panginoon. Napakasarap po pag ito po'y ating pong nauunawaan. Bakit po ito pinapaalala? Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, sa kabila ng iyong pinagdadaanan ng mga pagsubok, ikaw ay dinadalisay upang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, ikaw po'y matakpuan na banal, na kalulugod, karapat-dapat, at kung saan ay dinalisay na ng ating pong Panginoon. Sapagkat hindi tayo pwedeng gamitin kung hindi tayo mababago. Hindi tayo pwedeng gamitin ng ating pong Panginoon kung hindi makikita sa atin na talagang totoo na tayo po'y alagad ng ating pong Panginoon. At mapapatunayan na tayo po'y alagad ng ating pong Panginoon sa pamamagitan na pagsubok ng ating pong pagdadaanan. Kaya nga ang sabi nga po sa verse 15, magpakabanal kayo sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal. Glory to God. Mismo si Apostol Pedro ang nagsabi nito. Maaari na patunayan ni Apostol Pedro na sa pamamagitan ng mga pagsubok na kanya pong pinagdaanan, natakpuan siya ng ating pong Panginoon na siya ay naging kalugod-lugod. Amen? At kung ating pong aalalahanin, doon po sa Acts 2, na sa pamamagitan ni Apostol Pedro sa kanya pong pagtayo po lamang sa kanyang pangangaral at ang sinasabi niya, yung magandang balita na sinasabi niya, ang Kristo na inyong ipinako sa krus ay ang Kristong buhay. Ang Kristo na kung saan ay nagbayad ng inyong mga kasalanan. Ang Kristo na kung saan na ibinigay dito sa lupa para hatulan. Pero yan ang hinatulan nyo. Na kaya ngayon, si Kristo, siya ngayon ang aming ipinangangaral na sa iyong nagtiis ng hirap, nagbayad ng kasalanan, namatay, 3 araw, nabuhay na muli, at ngayon, siya ay buhay. Praise God. At nung marinig ng mga tao na si Kristo ay buhay, ano ang sabi nila? Ano ang aming gagawin ngayon? Ano ang sabi ni Pedro? Magsisi kayo at talikdan nyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya yun po ang nais po ng ating pong Panginoon, na lagi po nating aalalahanin ang aral na ito. Ito po ay pinaabot sa atin ng ating pong Panginoon dahil ang ating pong Panginoon na tumawag sa atin ay banal, kaya dapat tayong magpakabanal. Amen. Sapagkat tayo gagamitin bilang kanyang saserdote. Glory to God. At ang isang saserdote na itinalaga sa ating Diyos, kinakailangan wala siyang batik, wala siyang dungis ng kasalanan. Siya yung nakikita na pinatawad na, nilinis at karapat-dapat na magdala ng handog sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya makikita po natin dito. At bilang tayo po ay kung saan, na tayo po ay tinawag bilang isa pong batong buhay. Kapag sinabing batong buhay, tayo po yung pinatatag na ng ating pong Panginoon. Glory to God. At makikita po natin dito. Ano po yung sinabi niya sa aklat po ng 1 Peter 2, 1-2. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Glory to God. Gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ito po yung pinapaalala po ni Apostol Pedro. Para po tayo makaiwas, glory to God, para tayo makalaya sa lahat ng mga gawa ng kadiliman, para tayo po'y mawala sa inggit, mawala sa pandaraya, makalaya sa mahasamang mga gawa ng mundong ito. Kinakailangan, ito po ang ipinauunawa gaya ng sanggol. Ibig sabihin, kaya tayo po ikinumpara sa isang sanggol. Ang isang sanggol, ang kailangan po niya'y gatas
para po siya ay lumusog, para po siya ay kung saan ay magkaroon ng kakaiba na kung saan i-develop ang kanyang buong pagkatao. At yan pong ipinapaalala. Ano po yung tinutukoy dito na kung saan yung pong gatas, dalisay na gatas, walang iba kung hindi ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Para po tayo maging banal, para po tayo maging matatag, para po tayo maging kagamit-gamit bilang isang saserdote, kinakailangan na tayo po ay manabik sa dalisay na kung saan nagatas na walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Kaya kung wala po tayong salita ng ating pong Panginoon, tayo po ay hindi tatagal sa mga pagsubok. Kaya ipinapaalala po dito ni Apostol Pedro na kung saan manabik sa dalisay na gatas spiritual. Na kinakailangan tayo po lagi pong nananabik sa salita ng ating pong Panginoon. Na kinakailangan tayo po ay uhaw na uhaw sa salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang salita ng ating pong Panginoon, ito yung magpapabago sa ating pong buhay. Kaya naalala ko po yung pong kanta na kung saan yung pong babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Amen. Ibig sabihin, maging katulad po tayo ng isang usa. Ang isang usa, kapag siya po ay hinahabol na ng mga asong gubat, ang ginagawa niya, ang kauna-unahan niyang tatakbuhan ay ang tubig. Amen. Kaya sa ating pong buhay, kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay, ang ating pong pupuntahan, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos ang ating pong puntahan. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kung saan ay pag-asa. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa ating pong pananaw, sa ating pong buhay. Kaya yun po'y paalala po ni Apostol Pedro. Kinakailangan tayo po'y manabik, glory to God, sa gatas. Amen. Nang walang iba kundi ang espiritual na salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ano po sabi? Upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya tayo pong lahat na naririto, ang nais ng ating pong Panginoon, maranasan po natin yung tunay na kaligtasan na tinanggap natin sa ating Diyos. Sapagkat totoo minsan, kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, tayo po ay nawewendang. Kaya sa pamamagitan ng salita ng ating pong Panginoon ay pinapaalala ni Apostol Pedro upang tayo po'y lumago sa ating pong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, ang sabi sa aklat po ng Romans 10:17, na ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang kailangan po natin ay lagi sa pang-araw-araw na ating pong buhay, walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. At sa akin po, bilang ito po ay patotoo. Glory to God, sapagkat dumaan po ako sa sunod-sunod na pagsubok po sa buhay. Na parang ang pakiramdam ko, ako po ay sobrang idinadown, sobrang na kung saan ay parang ang liit na ng tingin sa akin. Pero alam nyo, ilang senaryo po yun, sunod-sunod. Wala po akong tinignan kundi ang ating Panginoon. At ang lagi ko pong ginagawa, ako po ay nagbabasa ng Biblia, ako po'y luluhod sa Panginoon, iiyak po ako sa Diyos, doon ko ipaaabot ang masakit kong nararamdaman, yung pong akin pong narinig na kung saan para pong baksak na baksak ang akin pong sarili. Pero ang ginagawa ko po, inaalala ko po yung mga pangako ng ating pong Panginoon. Inaalala ko yung kung saan yung mga salita ng Diyos na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kaya totoo yung sinabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Glory to God. Doon po sa 12, alam nyo, ito po'y binubulay-bulay ko. Ang sabi po doon sa verse 12 po ng 1 Corinthians chapter 10, huwag kayong mag-akala na kayo matatag. Baka isang araw kayo ay mabuwal. So ibig sabihin, ipinauunawa dito ng ating pong Panginoon. Huwag kang kampante kapag ikay meron ng pagkain, meron ka ng pinag-aralan, meron ka ng anak na kung sa'yo matatag ang buhay.
Meron ka na kung saan ay ipon sa bangko. Meron ka na kung saan ay maaayos na anak. Huwag kang kampante rito. Ano ang sabi ng Panginoon? Baka isang araw ikay mabuwal. So ibig sabihin, yung ating pong mga pinagdadaanan, wala kang gagawin kundi lagi magpurit, magpasalamat sa ating pong Panginoon. Sapagkat lahat ng nararanasan mo, ang lahat na ito'y buhat sa ating pong Panginoon. Kaya sa panahon na tayo po'y darana sa pagsubok, ano po ang sabi po sa verse 13? Walang pagsubok kayo na nararanasan na hindi nararanasan ng ibang tao. So, ibig sabihin, kung naranasan mo na ikay mawalaan, naranasan din ng ibang tao yan. Kung naranasan mo ikay napahiya, naranasan din ng ibang tao. Kung naranasan mo na ikay nagkaroon ng karamdaman, naranasan din nila yan. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Walang pagsubok kayo na pagdadaanan na hindi nyo ito mapagtatagumpayan. Sapagat ang Diyos din ang gagawa ng kaparaanan upang mapagtagumpayan nyo ang bawat labanan na inyong pinagdadaanan. Di ba napakabuti ng ating pong Panginoon? Glory to God, hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat ito ang pangako ng ating pong Panginoon. Kaya anumang pagsubok ang ating pong pinagdadaanan, lagi mong alalahanin ay salita ng ating pong Panginoon. Gaano man ito kasakit, gaano man ito kabigat, ito man ay sobrang nakakahiya, ito man ay kung saan ay tila baga, ang pakiramdam mo ay ikaw kulang na lamang nakadapa ka na lundagang ka pa. Alalahanin mo lamang ang ating Panginoon. Alalahanin mo yung sinabi ng ating Panginoon sa aklat po ng Hebreo 12. Always look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. He for the joy carried the cross. Amen. Kaya lagi po nating aalalahanin. Kaya kapag lagi po tayong titingin sa ginawa ng ating pong Panginoon, anuman ang iyong pinagdadaanan, tatatag ka, lalakas ka, at magkakaroon ka ng kagalakan sapagkat masasabi mo, Lord, salamat. Dumaan man ako ng pagsubok, kasama kita. Amen. Kaya sabi sa aklat po ng Isaiah 43, ano po ang sabi niya? Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Kaya bawat labanan natin, lagi nating aalalahanin, kasama natin ang ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya ano po ang sabi po ni Apostol Pedro? Lumaya na kayo. Bilang tayo po'y tinawag at pinili bilang saserdote ng ating pong Panginoon, kinakailangan malaya na tayo. Wala na tayong inggit, wala na tayong galit, wala na tayong pandaraya, wala na tayo na kung saan yung mga iba't ibang uri ng mga mahasama na kung saan na umaalipin sa atin. Wala na po tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Sapagkat ang ating pong buhay, kapag nakita na ng dyablo na tayo maalab na sa ating Panginoon, lalayo siya. Amen. Kapag tayo po ay nagpapasubmit na sa ating pong Panginoon, lalayo na yung dyablo. Sapagkat ang sabi niya sa aklat po ng Santiago 4, verse 7, submit yourself to God. Amen. Resist the devil and the devil flee from you. Kaya kapag tayo po ay nagpapasakop sa ating pong Panginoon, niyuyurakan natin ang dyablo. Amen. Kapag tayo po ay lagi pong nakalapit sa ating Panginoon, kapag tayo po ay lagi nakaluhot sa ating pong Panginoon, ang dyablo lalayasan kanyan. Amen. Lalayo na yan, sasabihin niya, nako, hindi ko na kaya si Yasmin, aalis na ako dito kasi siya'y nagpupuri, sumasamba, nag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya kapag ito po ang ating pong ginagawa, glory to God, ang sasabihin ng dyablo, wala na akong lakas dito. Amen. Hindi ko na ito kayang linlangin pa. So, ibig sabihin ang susi ng lahat ay ang pananampalataya, pagkapakaalap sa ating pong Panginoon. Amen. Sapagat ang nais ng ating pong Panginoon, tumatag tayo sa ating pong pananampalataya. Amen. Paano po natin mahasabi ito? Ano po ang sabi ng ating pong Panginoon sa Matthew 7:24 and 25? Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato.
Praise God, hallelujah. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. So sino po yung bato? Walang iba kundi si Kristo. Amen. Kaya kapag tayo po ay kung saan nakapundasyon sa ating pong Panginoon, anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay, hindi tayo magigiba. Amen. Sapagkat tayo yung templo ng Diyos na buhay. Tayo yung kung saan, yung templo ng ating Panginoon na kung saan pinaglaanan ng kanya pong buhay. Amen. Kaya tayo po ay mahasabing tayo po ay matalino. Kaya kapag tayo po ay nananampalataya sa ating pong Panginoon, tayo po'y itinuturing ng ating pong Panginoon na isa kang matalino. Amen. Kapag ang pananampalataya mo ay lagi nakasandik sa ating pong Panginoon, ikaw ay isang matalino. Glory to God. Kaya anumang pagsubok ang dumating sa iyo pong buhay, mananatili ka pa rin magpupuri at sasamba sa ating pong Panginoon. Amen. Buong ka na sa utang, magpupuri ka pa. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Ano man ang iyong pinagdadaanan, meron ka mang kirot, magpupuri ka pa rin sa Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ano kaya ang karamdaman? Mananatili pa kaya? Amen. Lalayo na yan. Amen. Kasi nasasabi mo pa sa kabila ng minaramdamang kirot, ang sasabihin pa, kay buti-buti ng ating pong Panginoon. Kaya, nais po ng ating pong Panginoon, na dito po ipinakita, na kinakailangan tayo pong lahat, na bilang tayo po tinawag at pinili ng ating Panginoon, maging matalino po tayo. Amen. Be wise as a serpent, but be meek as a dove. Amen. Praise God. Sabi po dito, tayo po ay maging isang batong buhay. Ngayon po, tayo po ay saserdote ng Diyos. Amen. Ating puntin niya yung sinabi po sa aklat po ng Exodus 28:1. So makikita po natin dito, ito po ay kinausap po ang ating pong Panginoon. Kinausap po ng ating pong Panginoon si Moises. Ang sabi niya, ipatawag mo ang kapatid mo si Aaron. Glory to God. Hallelujah. At ang mga anak niyang sina Anaab, Abihu, Eleazar, Itamar, ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang pari. So noong unang panahon po, ang ginagamit po ng ating pong Panginoon, iisang lahi, yung lahi po ni Levi. Na ipinakikita rito mismo kay Moses, sinabi, ipatawag mo ito. Ito si Aaron, ang kanyang buong sambayan, sapagkat siya ang maglilingkod sa akin. At tingnan po natin sa, dito po sa 2 Chronicle, glory to God. Hallelujah. 2 Chronicle 29:11. Hallelujah. Mga anak, huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Kayo'y pinili ni Yahweh na mag-alay ng handog at magsunog ng insenso at manguna sa pagsamba sa Kanya. So ibig sabihin, bilang tayo po yung mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, huwag na po tayong mag-aaksaya ng panahon. Gamitin natin lagi ito sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Sapagkat doon po sa Old Testament, dahil sila, ang lahi po nila ang tinawag ng ating pong Panginoon, kaya ipinapaalala sa kanila, huwag na kayong mag-aaksay ng panahon. Noong pong unang panahon, ang ginagamit po lamang ay Levi. Amen? Pero ngayon po sa New Testament, ating pong tinyan, glory to God. Ito po yung ayon pong Old Testament, mga lahi po lamang ni Levi. Dito po sa New Testament, ang sabi sa Pahayag 1:6, ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama, kay Jesucristo ang kaluwalhati at kapangyarihan magpakailanman. Amen. So ibig sabihin tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon. Ginawa tayo isang kaharian ng mga pari. Kapag sinabing isang kaharian ng mga pari, tayo pong lahat ang tawag sa atin ay pari ng Diyos. Tayo pong lahat ay tinawag at pinili para tayo po yung magluluhog sa ating pong Panginoon. Tayo po yung magpapaabot ng ating pong mga panalangin sa ating pong Panginoon. Sapagkat kapag ikay tinawag na pari, ibig sabihin, kakaiba ka, special ka. Kaya tayo pong lahat ay special sa paningin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ating punti niya, sakit po ng Pahayag 5:10. Glory to God, hallelujah. Pahayag 5:10. Ginawa mo silang isang lahing maharlika
at mga pari itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. So ibig sabihin tayo pong lahat, maghahari sa lupa. Amen. Kaya kayong lahat ay hari dito sa lupa. Amen. Kaya kinakailangan makita po sa atin saan man tayo naroroon, tayo po'y kakaiba ang tingin sa atin ng ating pong kapwa-tao. Special ka sa paningin ng ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat tinawag ng ating Panginoon para po tayo maghari dito po sa ibabaw po ng lupa. Tayo po yung pupunta ng tao para po tayo ang manalangin sa kanila pong mga pangangailangan. Amen. Praise God. Ano po sabi sa akin po ng pahayag? 26. Glory to God. Hallelujah. Pinagpala at binukod para sa Diyos ang nakakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip sila magiging pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Wow, ang sarap. Kung tayo po'y makakasama sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, 1,000 years kasama natin ang ating pong Panginoon. Amen! Napakasarap alalahanin. 1,000 years kasama natin ang ating Panginoon. Purbahan mong 1 linggong hindi mo maramdaman kasama ang Panginoon. Siguradong ang yung kunot sa noo ay abot-abot. Pero ang pangako ng ating pong Panginoon, 1,000 taon na maghahari tayo sa ibabaw ng lupa na kasama ang hari ng mga hari, ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan na ating inaasam-asam. Amen. Di ba napakasarap alalahanin bilang tayo po yung mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, kabilang tayo sa kung saan hari ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano-ano ang ginagawa ng mga saserdote ng Diyos? Amen. Tayo po ay may karapatang maghandog sa Diyos. Bilang tayo po'y hari, bilang tayo po'y pari, meron po tayong ginagampanan sa ating pong Panginoon. Hindi po lamang tayo taga-upo. Meron po tayong ginagampanan sapagkat kapag sinabing saserdote, alam natin ang mga pari, sila po yung kung saan nangangasiwa sa simbahan, nangangasiwa sa kanilang lugar, silang nilalapitan para lumapit sa ating Panginoon at magbigay ng mga handog. Amen. So ano po sabi po rito? Bilang tayo po yung mga saserdote ng Diyos, meron po tayong karapatan na lumapit sa ating pong Panginoon. Ang sabi sa aklat po ng 1 Thessalonians 5:17, ano po ang ating pong trabaho? Manalangin. Amen. Ang sabi dito, ang paalala po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, pray without ceasing. Hallelujah. Palagi tayong manalangin. Glory to God. Sapagkat sa pananalangin, kapag itinaas ang ating pong kamay, ang dyablo ay lumalayas na sa iyong tahanan. Kaya kailangan po natin, bilang tayo po'y tinawag na saserdote, tayo po'y laging nananalangin, lagi po tayong lumalapit sa ating pong Panginoon. Magpasalamat at magpuri sa ating pong Panginoon. 1 Thessalonians 5:18, glory to God. Always give thanks to the Lord. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya lagi po tayong magpasalamat. Glory to God. Ano man ang sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, lagi tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon. Lagi natin sambahin ang ating pong Panginoon. Hapagkat ito ang pagkakatawag po sa atin. Was na tayo po'y lagi nagpapasalamat sa ating pong Panginoon, hindi magtatagumpay ang gawa ng dyablo sa ating pong buhay. Amen. Pagsamba. Ito po ang trabaho ng mga saserdote. Lagi pong sumasamba ang mga saserdote. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Romans 12:1-2? Glory to God. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So ito po yung nais ng ating pong Panginoon. Ialay po natin yung ating pong buhay bilang handog na buhay. Amen. Kaya nga mga kapatid, verse 2, praise God. Bilang tayo po ay kung saan ay isang saserdote, kinakailangan, hindi tayo nakikiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Glory to God. Ano ang sabi niya rito? Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip.
upang maunawaan nyo ang inyong kalooban. Paano kayo mababago ng Panginoon ang ating mga isip? Pero ito pong pinauunawa po dito, hayaan ninyong baguhin ng ating Panginoon ang ating pong pag-iisip. Bakit po? Sapagkat ang sabi po rito, upang maunawaan ang kanyang kalooban. Kapag nabago na po yung pong ating pong isip, na kung saan ay umaayon sa takbo ng mundo, mauunawaan na po natin kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon. Mauunawaan na po natin, kinakailangan pala tayo nagpapatawad, kinakailangan tayo nagmamahal, kinakailangan tayo sumasamba sa ating pong Panginoon, at mararanasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Sa gayon, magagawa niyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa ating pong Panginoon. Kaya lagi po tayo na kung saan, ito po yung ating pong gawaing pagsamba. Sapagkat ang sabi sa akin po ng John 4:23, ang ating pong Panginoon ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Na hindi natin nakikita, pero ating pong sinasamba. At kinakailangan, glory to God, na tayo po ay naandoon. Lagi po tayong nagpupuri, umaawit sa ating pong Panginoon. Umawit po tayo na may kagalakan. Magpuri po tayo, sumamba sa ating pong Panginoon. At hindi po lamang yun, kundi tayo po'y magiging tagapamagitan. Bilang tayo po'y saserdote ng ating pong Panginoon, tungkulin natin na tayo po'y mamagitan. Ano po ang sabi sa aklat po ng 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 5. Glory to God. Hallelujah. Una sa lahat, ipinakikusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Panalangin, pagsamo at pasalamat para sa lahat ng tao. So ibig sabihin talagang tayo po kinakailangan na tayo pinananalangin. Tayo po'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoon at ating pong ipinapanalangin ng lahat ng tao. Ang pangalawa po, sino pong ating pong ipapanalangin? Yung pong mga namiminuno, glory to God. Yung pong na kung saan ay ating pong mga ibinoto na nanalo, glory to God, hallelujah. Kung ibinoto at hindi po natalo, hindi nanalo, ipanalangin po natin rin sila. At yung lahat ng kung saan, ng ating pong mga namumuno sa ating pong gobyerno, ating po silang ipanalangin. Bakit po? Upang tayo po ay makapamuhay ng masagana at may kapayapaan. Amen. Kaya kinakailangan po ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat nananalangin para po sa katagumpayan ng ating pong bayan. Glory to God. At ang mga taong iyan, na kung saan itinalaga na mamuno sa ating pong bayan, sila po ay babaguhin ng ating pong Panginoon. Bakit? Ito po raw ang nakalulugod sa ating pong Panginoon. Meron pong namamagitan. Meron pong isang Diyos na namamagitan sa ating pong Ama. Walang iba kundi si Jesucristo na ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya kapag tayo pinamamagitan, magtatagumpay ang ating pong bayan. Amen. Hallelujah. In conclusion po, 1 Peter 2:9 and 10. Glory to God. Kaya kung ating pong titingnan, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga mahalikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang maghayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen. Kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayong bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakakatanggap ng habag, ngunit ngayon tatanggap na kayo ng kanyang habag. Kaya bilang tayo pinili, tinawag ng ating pong Panginoon. Ito po yung panahon na ating pong tanggapin, na bilang tayo tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Tayo po yung espesyal sa ating pong Panginoon. Tayo po yung pinili ng ating pong Panginoon. Tayo po yung tinawag na kanya pong bayan. Tayo po yung tinatawag dito na kung saan yung dati ng ating pong buhay ay nasa dilim. Pero tayo po iniligay sa isang kagilagilalas na kaliwanagan. Upang tayo po yung magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon. Dati tayo po hindi bayan ng Diyos, pero ngayon tinawag po tayong bayan ng ating pong Panginoon. Dati hindi nagkakamit ng awa, pero ngayon magkakamit na po tayo ng awa sa ating pong Panginoon. Dahil tayo po ay itinalaga bilang saserdote ng ating Diyos. Amen. Tayo po'y dedicated sa ating pong Panginoon. Kaya ating pong alalahanin ng ating pong buhay ay gamit ng ating pong Panginoon para po sa Kanya pong kaharian. Kaya kung ating pong nanamnamin ito, bilang tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, kinakailangang isagawa po natin kung ano ang pagkakatawag sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay tumayo. Praise God. Hallelujah.
Yes, O Lord God, hallelujah. Oh, napakabuti niyo po, Panginoon. Wala po kayong katulad. Lord, sa oras na ito, naririto po ang iyong mga anak. Panginoon, sa oras na ito, sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, maramdaman niya po, Panginoon, Lord God, ang iyong pag-ibig. Nabila kami po ay tinawag mo, Panginoon, pinili. Buhat po, Panginoon, sa karamihan. Lord, salamat sa pribilehiyo na kami po'y tinawag mo bilang isa pong pari ng Diyos. Na magamit mo kami, Panginoon, sa paghahandog ng mga alay. Magamit mo kami, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, dakilang Ama. Kaya Lord, maraming pong salamat. Panginoon, dalangin ko po, Lord God, lahat po ng iyong mga anak na naririto. Maunawaan po nila, Panginoon, na kami, O Diyos, ay pinili mo't tinawag para po magamit sa iyo pong kaluwalhatian. Upang kami po'y makasama mo, Panginoon, sa araw ng iyo pong pagbabalik. At kami po'y makasama sa paghahari mo sa loob ng 1,000 taon. Kaya Lord, salamat po sa mga salita mo. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa iyo pong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming pong naging tagapagturo. Kaya, O Diyos, tunay nga pong kay buti mo, sa iyo ko po, Panginoon, tinatalaga ang lahat ng iyong mga anak na naririto. Sa iyo pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.